Hello guys, magandang araw sa inyong lahat at welcome po muli dito sa ating channel. So ngayon guys ay araw ng pag-aabono ng ating mga halaman. Ngayon bibigyan ko kayo ng update kung paano kami nag-aabono ng ating mga halaman. At kasama natin dito si Moy Moy. Kaway kaway. No. Ayan. So ipapakita ko muna sa inyo yung ating mga punlang pipino after bali ano na po ito Tuesday, so Sunday ngayon ay 5 days 5 days na po ito. At after sa Martes pwede na po nating i-transplant ito siguro, kasi ang pipino po 7 days po starting na po ng transplant Okay, so ayan yung ating pipino na itatanim dito sa ating nilagyan ng plastic mulching. Ayan. So nasa 1,000 na puno po yung ating pinunla, 1,200. Itatanim natin doon, di ko alam kung ilan na magkakasya. So andito sa katabi niya, dito sa ating loob ng greenhouse, so ito po yung ating tea. So ito mixture po natin ng molasses, plus nakita nyo yun nandiyan sa kulambo, yan po ay mga dahon na binubulok natin sa loob nito. So piniperment natin siya for 2 weeks at saka po natin ginagamit. So meron tayong mga lagayan yan, kagaya nyan. Meron din tayo dito. So yan po yung ating lagayan ng mga fermented na organic fertilizer. Meron din tayo ditong red hot chili na ipinunla. So yung iba po na inaitanim na nga natin at malalaki na. Ayan. So ito po, bali dito sa dalawang drum na ito, ayan, dito natin tinitimpla yung ating abono. Ayan. Ayan, titimpla tayo ng abono dyan. Tapos may mga tubo po yan. Ayan. So meron tayong filter dito ng abono. And then papupuntahin po natin yan sa ating water pump. So ito yung ating water pump. And then paakyatin natin dito. Tapos papuntahin natin dito. And then labas dito, filter uli. Ayan, diretso po yan dun sa ating mga halaman. So yung ating pong pagpapag-aabono ay pinadadaan po natin dito sa ating drip system. So ito po yung ating mga drip hose. Ayan. So dyan natin pinadadaan ang ating mga abono. So ayan, so ito yung ampalaya natin na medyo nababad sa ulan ng mga nakaraan dahil puro ulan. Ayan po. Yung sili natin, ito yung red hot. Lalaki na yung iba. Ayan, at hoping na sana ay mamunga na rin. So ayan ang palaya natin. Nababad sa ulan, pero hoping na makaharvest pa tayo kahit papano, kasi may mga bunga pa naman po. Ayan, nakikita natin may mga bunga pa naman. So sana makaharvest pa po tayo. Yung ating pong talong, ayan, nababad din po sa ulan, pero unti-unti nagre-recover na. Makikita natin may mga bulaklak na po siya. Ayan. Kaya lang, siyempre mag-iintay tayo. Ayan. At magaganda na po uli ang dahon. So nagsupling na uli ang dahon nitong ating talong. At ang ampalaya natin ay nag-umpis na rin po magtalbos uli. Ayan. So ayan po yung ating taniman. So dito po sa area na to, makikita nyo yung kaluwangan na yan ng area na yan. Ako lang po ang gumagawa. Kung minsan kasama ko yung misis ko. Ito po yung ampalaya natin. Kaya po wala po kami ibang kasamang nagtatrabaho dito. Kaya kung hindi po gagamit tayo ng technology, ay hindi po natin magagampanan to, dahil ang pag-aabono pa lang po nito, itong talong at saka itong sili na to, kapag kapo tatlo kami.
ay naabot pa rin po ng maghapon. Kaya napakatagal. Kasi nga po, nagtutunaw po tayo ng abono eh. Dinadilute natin sa tubig, sinasamahan natin ng konting organic para hindi naman po masyadong maging acidic yung ating lupa. Siya nga pala guys, meron din tayo ditong tanim na siling panigang. So ayan, ito po yung mga nauna nating itinanim na siling panigang. Kasunod po yung maliliit pa na yan. Ayan. Hati po ito eh. Siling panigang at saka yung red hot. Ayan. So ayan po yung update natin dito sa farm. At mag-uumpisa po tayo mag-abono. So ang pag-aabono namin, inuumpisa namin ito munang ampalaya. Ayan. Balikan natin yung ating abono. At yung aking assistant medyo nainip na. Ano boss? Buksan mo na yung ano natin dyan. Yung tangke. So ayan. Meron po tayong dalawang gate valve. Tag-isa po yung ating drum. So ito po yung isa. At ayun po yung kabila. So hindi po natin pinagsasabay guys. Kasi pagka naubos na po yung isang drum. Habang nagtitimpla po dito. Pinagagana naman natin yung isa. So salitan po siya para dire-diretso po yung ating pag-aabono. Since na nabuksan na natin dun guys, ay bubuksan din po natin dito yung intake. Ito po intake papunta po doon sa ilog. Pagka po naglalagay kami ng tubig, binubuksan ko po ito para yun naman pong ilog ang maglalagay ng tubig doon sa ating tangke. Ayan. So ito rin po. Isasara natin ito kasi para yung hindi umakyat po dun sa taas yung ating abono. Ito bubuksan natin. Ito bubuksan din natin. So yung pong abono na natin dadaloy na po dito. Ayan, kailangan din po nakasara yung sa tangke para yung abono natin hindi umakyat doon. So sarado po doon. Ang abono natin dito lang po pupunta, diretso doon sa ating mga tanim. Okay, simulan na natin. Ito po at bubuhayin natin yung ating pump. Dito po sa area wala po kasing kuryente. So ang ating pong pump ay DC, solar. So may mga solar po tayo doon sa ibabaw ng bubong. Okay, so start na po tayo. Ayan. Ayan guys, so umandar na yung pump natin. And then kung makikita nyo yung abono ay nandito na po sa filter at dumidiretso na po doon sa ating mga halaman. So tingnan natin doon sa ating drip. So ayan, ito sirakas yung plastic mulching. So makikita natin na nag-aabono na po siya rito. Ayan. So ayan guys, at pumapatak na yung ating mga abono. Ayan. So kapag ka po meron kayong drip irrigation system, ay medyo nakakalis po tayo ng labor kasi kahit na hindi po tayo umupa ng tao na mag-aabono dito, kaya po ito ng isa o dalawang tao. Ayan, so makikita natin na nag-aabono na po siya sabay-sabay hanggang dun. Ayan guys, so ganyan tayo mag-abono. So ayan, makikita natin na gumagana na po yung ating drip irrigation na abono. So nandun po si Moy Moy sa may drum. Dahan-dahan niya pong hinahalo yung abono para hindi po tumitining. So ganyan po kami mag-abono ngayon. So makikita natin na ayan nag-aabono na po ng kusa. So kahit gaano man po kalaki ang ating pong areang tinataniman, kapag ka po tayo nakadrip guys, ay makakapag-abono tayo ng kahit na 2 tao lang po tayo. So yan nakikita natin. So yan yung ating mga ampalaya.
Ayan po, may mga bunga pa rin kahit na bagyo. So ilabas natin to kasi baka bumaluktot. Yan. So ayan po. Nag-aabono na po yan dahan-dahan. So ayan. Actually ito guys ay atin pong ginagawa na almost one month na po na ganito yung ating ginagawang sistema. Bago lang po ito. Kasi may mga video na po ako nakita na gumagawa ng ganito, yung kanilang abono pinadadaan sa kanilang drip line. Kaya lang po hindi ko agad na ipinroceed, although na bali halos mag-iisang taon na tayong naka-drip irrigation, pero hindi ko po agad na ginawa ito dahil sa hindi ko po alam kung ano po ang mga problem na ma-encounter natin dito. Kaya po dahil nga doon ay hindi agad ako nag-drip irrigation ng abono. So ang before po, tubig lang po muna ang aking pinadadaan dito sa drip line. Hindi po ako nagpapadaan ng abono. Kasi nga po hindi ko alam yung mga possible na problem na ma-encounter. Kadalasan po kasi ng mga problem na na-encounter base rin doon sa mga napanood ko is yung clogging. So talagang possible po ang clogging dito dahil kasi medyo maliit po ang butas ng ating mga drip hose. Kaya hindi ko po alam din, since na 1 month pa nga ito, hindi ko pa rin nakikita yung mga actual na nagiging problema kung properly madidistribute ba ang ating abono dito. Kaya ang ginagawa ko, since na solar po ang gamit natin, hinahati ko po ito para po ma-maintain natin yung pressure. Kasi kung hindi natin i-maintain ang pressure, ang mangyayari, doon sa dulo maraming abono, dito sa banda rito walang abono, something ganun po ang pwedeng mangyari. Kagaya po dito sa encounter natin dito, so ito ang lakas ng patak. Nakita nyo po na madaming abono nalalagay dito, while dito sa kabila naman ay mahina. So may possibility po talaga na clogging. Palagay ko po may mga adjustment na kailangan kasi dahil nga po sa nagdi-drip tayo. Kasi ang totoo nito guys, ang farming kasi talaga pag-aaral, at hindi naman po tayo talaga farmer. Kumbaga ngayon pa lang po tayo nag-uumpisang mag-aral. Kaya po yung mga problem na na-encounter, especially dito sa technology ng drip irrigation, ay hindi pa po natin alam. So sa pagtagal ng panahon, paulit-ulit nating paggawa ay matututunan din natin. Siguro po i-reveal ko sa inyo doon sa mga susunod nating video ano po ang difference nung itong setup nitong sa pipino na to at saka dun sa ampalaya talong. Sa mga susunod nating video guys, i-reveal ko po sa inyo kung magiging epektibo dito sa tataniman ng pipino yung ating adjustment na ginawa. Ipapakita ko rin po sa inyo para ma-share ko. So sa ngayon po, ayun, pinakita ko lang muna sa inyo kung paano kami nag-aabono ngayon.
using drip line. At sa mga susunod na video ay i-upload naman natin o i-videohan natin yung ginawa natin dito sa pipino at saka do sa ampalaya kung ano po ang difference. Okay? So, ayun guys, hanggang dyan muna yung video natin sa araw na ito. At kung bago po kayo dito sa ating channel, ay paki-hit subscribe po ang ating channel, and then paki-like and share na rin po para po matulungan nyo na rin naman ang aming channel na lumaki. Kasi yung pong ating mga halaman ay mapapalaki namin, pero ito pong ating channel ay hindi po natin mapapalaki kung wala ang tulong nyo. Maraming salamat po.